Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Ito yung sabi ng kliyente ko. Inanarate ko na lang dito, okay? Kasi ganito namin binalik yung ex niya. Pero kunyari ako yung kliyente ko. Game, okay. Ganito lang ang ginawa ng kliyente ko. Or, inanarate ko, ako kunyari siya. Okay, bago to, bagong segment o bagong style. Sana magustuhan nyo. Kasi ang title natin ay ginawa ko to kaya bumalik siya. Pwede mo rin gawin. Okay, let me say na ako si client. Okay? At ganito ko nabalik ang ex ko. Una, hindi ko siya kinulit. Hindi ko siya pinilit. Pero bumalik siya. Dahil sa isang bagay na may ginawa ako. Hindi man ito magic, pero ito yung ginagawa ng karamihan kung gustong bumalik yung ex nila. Kaya makinig ka ng mabuti. Eto, una kong ginawa, binago ko muna yung iniisip ko tungkol sa kanya. Mindset, kumbaga. At sa sarili ko. From mindset na kailangan ko siya, pinalitan ko ito ng kailangan ko muna ako. Diyan papasok yung salitang pagiging selfish from time to time. Kasi ang hirap kasi sa inyo dahil lack of selfishness kayo, dahil sobrang selfless nyo. Ganun kasi kayo magmahal eh. Pag nagmahal kayo talagang toto bigay eh, no? Pati bahay, pati lupa, pati sarili, pati damit, pati panty, pati brief, lahat na lang binibigay ninyo. Diba? Kulang na lang pati mga kapitbahay nyo, pagbibigay nyo na rin dyan sa ex nyo eh. Kaya, from time to time, kailangan mong matutunan na maging selfish. Na kung hindi, alam mo yun, hindi araw-araw kailangan mo siya. Kailangan muna ikaw. Kailangan muna sarili ko. And, emotional detachment na hindi naman cold, kundi strong. Iba kasi yung cold sa strong. Ang emotional detachment, ito yung parang detach. Aalis ka muna sa ganung pace or page of life or thinking na ikaw masyado mong iniisip yung ex mo or ganun. Parang yung toxicity ng umiikot na lang yung cycle ng life mo tungkol sa ex mo. I-detach mo ang sarili mo. Gaya nga ng sabi ng client ko, hindi ko siya pipilitin mahalin ako habang hindi ko pa kayang mahalin ang sarili ko ng buo. Kasi nga naman, eto real talk tayo ha. Bakit ka nga naman mamahalin ng tao kung ikaw nga mismo, hindi mo naman talaga mahal yung sarili mo? Kasi sa nangyayari at sa pinaggagawa mo ngayon, tingin mo ba mahal mo sarili mo ngayon? So, kung nararamdaman mo sa sarili mo na hindi mo mahal ang sarili mo ngayon, bakit ka mag-e-expect na mamahalin ka niya? Anong kalokohan yun? It will not and it will never happen na bigla ka niyang mamahalin dahil lang mahal mo siya. No, it is not something that will happen easily. Kaya, eto ang part 2. Hindi ako nagparamdam, hindi ako nagpapansin, pero hindi rin ako galit. Okay? Yan yung technique ng client ko eh. Ipinakita mo sa actions na you respect their space, no drama, no pity party. Kwento ng moment na nag-decide ka mag-step back ng classy. Kapag hindi mo sila hinahabol, mas maririnig nila sarili nilang isip. At doon ka marirealize. Diba? Yan naman ang gusto mong mangyari sana. Na ma-realize ng ex mo yung kamalian niya sa'yo. Kung gusto mong ma-realize ng ex mo yung kamalian niya sa'yo, ang kailangan huwag kang maghabol. Dahil kapag ginawa mo yun, maririnig nila ang sarili nilang isip. Okay? They will hear themselves. Maririnig nila ang sarili nilang isip at doon ka nila marirealize na kailangan ka nila. Okay? Kaya that's what you need to do. Ngayon, sa part 3, ito naman yung tinatawag na kalmadong version ng sarili. Ang kailangan mong i-focus is healing routines. Growth habits. May mga growth habits pa ba kayo? Like journaling, tahimik na pagre-rebuild ng sarili, strengthening mindset, na kung babalik siya dahil pinili niya ako, hindi dahil kailangan niya ako. Hindi ito para ipakita sa kanya na okay ka or okay ako. Ito ay parang totoong maging okay ako. Right? So, ito pa ginawa ng client ko. A moment na nagbalik siya.
kung paano nagparamdam ulit, ano ang sinabi niya. Right? Bumalik siya hindi dahil sa ginawa ng client ko, kundi sa ginawa ko para sa sarili ko. That's it. That's the keyword here. Bumalik ang ex mo hindi dahil sa ginawa mo, para sa kanya. Bumalik ang ex mo or bumalik ang ex niya dahil sa ginawa niya, para sa sarili niya. And you should understand that word. It's really, really important. If you want to get your ex back, you should invest effort, love, and hard or work really, really hard for yourself. Alam mo, it's all about your independency. How you treat yourself, how you respect yourself, and how you value your mind. Eventually, yung pagbabalik ng ex mo, it is something na real talk lang ha, real talk lang. Na-attract ang ex kapag yung independency mo nag-i-increase. Kapag nagkakaroon ka ng impactful ways of living or nagiging impactful lang life mo, hindi impacto. Okay? Kaya yung iba sa inyo, nung hiniwalayan ng ex, lalong pumangit di ba? Ano ba naman yan? Hiniwalayan ka ng ex mo, lalo kang pumangit, lalo kang lumosyang, lalo kang nagmukha ka ng lugaw, di ba? So, alam mo, may mga times din na you need to change your style. Dapat kapag iniwan ka, huwag mo ipapakita na talo ka. You should win the game. You should have this kind of thing na parang sobrang lupit at sobrang lakas mo, right? You need to have a great change in your life. Para yan sa sarili mo. Kaya, eto ang real talk. Sabi ng kliyente ko, ito, sasabihin ko siya sa inyo din, ha? Kung ginawa ko, kaya mo rin. Pero tandaan, hindi ito para habulin siya. Ito ay para ihanda mo sarili mo na ikaw naman ang piliin kahit hindi siya. Kapag natuto kang piliin sarili mo ng buo, mas madali kang pipiliin ng taong tunay na para sa'yo. Tunay na para sa'yo. Kaya kung yung ex mo, peke siya, kung yung ex mo, wala naman talagang sense, stupido siya, kumbaga wala naman talaga siyang, wala lang, addict ka lang, hindi ko alam kung ano nangyari, addict ka sa kanya, siguro may nangyaring kalokohan na di natin maunawaan, pero na-in love ka ng sobra without that kind of heavy reasons. But the thing is, gaya ng sinabi ko, kung natuto kang piliin ang sarili mo ng buo, mas mabilis kang pipiliin ng taong tunay na para sa'yo. Take note, tunay na para sa'yo. Okay? Kaya, ito ang advice ko sa'yo. Kung gusto mo ng tunay na partner sa life, tanggapin mo kung ano ang sitwasyon ngayon. Alam nyo, ang ex bumabalik siya in a very mysterious way. Minsan magulo sila. Kapag may bago ka na, doon sila bumabalik. Ewan ko, ganun sila katatanga. O kaya kapag nag-i-improve ka, doon sila bumabalik. They don't want to stay with you during the time na puro kalokohan iniisip nila. Pero once na na-realize nila lahat ng kamalian nila, they will regret it. They will regret it. Kasi ikaw, nagbago ka na, nag-improve ka na, and you become the best version of yourself. Pero kung talagang gusto mong ibalik ang ex mo naturally, yung natural na way, give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. Tulungan na lang kita na ibalik natin yung ex mo. I'll try my best to do that, okay? Thanks for watching.